Amen. Ngayong umaga po, ano muna tayo? Chill in the presence of God. Di ba? Ang sarap po mag manatili sa presence ng Panginoon. Mag-relax sa kanyang presensya. Amen. Ang ating pong Ama ay kagaya po ng mabuting ama na nabanggit po sa Lucas na kahit yung kanyang alibughang anak ay umalis sa kanyang piling, umalis sa kanyang presensya, dala-dala yung lahat ng kanyang mana as if gusto na niyang mamatay na agad yung kanyang ama. Ang ating pong ama ay mabuting ama na open arms. Lagi naghihintay sa ating pagbabalik. Amen? Pero ang mabuting ama po na ito, hindi niya po pinipilit yung kanyang sarili. Pero pagka tayo'y willing nang bumalik, tayo handa nang umuwi sa kanyang presensya, handa-handa niya po tayo tanggapin. Alam niyo po, sa umaga pong ito, na-realize ko na ang aking tunay na tahanan ay ang presensya ng Panginoon. Sa Kanya ako nananabik at sa Kanya ako babalik. Amen. Sino po rito, hindi pa rin niya makalimutan yung kanyang probinsya na pinanggalingan? No? Maybe, galing ka sa probinsya tapos pumunta ka sa Maynila para magtrabaho, pero yung kinalakihan mo sa probinsyang yun, uuwi at uuwi ka pa rin kahit ilang taon na yung nakalipas. Gusto mo pa rin bumalik kasi doon ka talaga. May mga kilala rin po kami na nakapag-settle na po sila sa Italy. Gusto po nila na matagal na po sila doon, pero gusto pa rin nilang tumanda at dito na talaga ihimlay ang kanilang katawan sa Pilipinas. Ganon din po si Joseph. Sa Genesis chapter 39, nung siya po ay mamamatay na, ibinili niya po yung kanyang mga buto. No? Well, even yung buto po ni Jacob. No? Iuuwi niyo to. Ay hindi, yung buto po pala ni Jacob, inilibing po yan kasama po nila Isaac, nila Abraham. Pero si Jacob, ay si Joseph, tignan nga po natin please, para makita po natin yung konteksto. Genesis chapter, ito, yung pinakalas. Ito po, nasa 50 pa po pala. Ayan. The death of Joseph. Genesis 50:22. No? Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years. And so the third generation of Ephraim's children and also the children of Bakir, son of Manasseh. Okay. Verse 24. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised an oath to Abram, Isaac, and Jacob. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. And Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in coffin in Egypt. So yung pinaglibingan po kay Joseph ay libingan ng mga hari. Amen. Ang pinaglibingan po kay Joseph ay libingan ng mga hari. Siya po'y inimbalsamo expertly ng mga embalsamador ni Paraon. Pero ang gusto niya, ayoko mailibing bilang isang mami. Ayoko ilibing sa coffin ng Egypt. Gusto ko, kuhain yung mga buto ko, uuwi ako sa tunay na tahanan ko. Ililibing ako sa lupang ipinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At kung paano pong si Joseph po ay longing sa tunay niyang tahanan, ang ating dimpong tunay na tahanan ay ang presensya ng Panginoon. Uuwi at uuwi tayo sa Kanya.
Gaano man tayo katagal na naglakbay, nagpaikot-ikot, nagpagulong-gulong, nagtampisaw sa, sabi nga, is parang kainan ng baboy. No? Doon siya nagtampisaw sa putikan. Pero uuwi at uwi pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, mga mahal kong kapatid, patuloy po natin pag-aralan kung ano nga ba yung isang buhay na totally nagsusurrender sa Diyos. At ang ating pong verses sa umaga pong ito ay matatagpuan sa Pilipos chapter 1, 20 to 25. Ito po yung pinamigatan na sold out for Christ. Maaari po ba tayong tumayo? Sold out for Christ. Wow, praise God. May Tagalog po ba? O dito na lang sa akin. Pwede naman sa English. Kasi Tagalog naman tayo ikot eh. Ayan. Chapter 1, 20 to 25. Okay. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang mamatay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalang mabuti. Ngunit, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa iyo po nagmumula ang mga salitang namutawi sa oras na ito. Sayon po sa iyong salita, ang mga may pandinig ay makinig. Ang mga may pangunawa, Panginoon, ay umunawa. Alam po namin ang pakikinig ay spiritual. Huwag mo lang po buksan yung physical naming mga tainga, aming mga eardrums, so that we may be able to listen, Panginoon. But also, buksan po ang aming spiritual na pandinig, na sa gayon kami po'y mabusog spiritually. Panginoon, ang iyong pong lingkod sa oras na to ay mag-share na yung salita. Bilang isang herald, Panginoon, bilang isang mensahero, aming Ama, in the name of Jesus, by the power of Holy Spirit, do the heavy lifting. Hindi ko po kaya magbago ng puso. Hindi ko po kayang magtuwid ng likom pamumuhay. Ikaw lang po may kaya nung gumawa, Panginoon. We want to live a life surrendered to you, O God. We want to live a life sold out for Christ. Tanging sa lahat papuri pagsamba. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ng pumapalakpak ang excited ng makinig ng salita ng Panginoon. Amen. A life surrendered to God. 2 to 3 weeks ago, pinag-iisipan ko po itong bagay na ito. Ano nga ba isang buhay? Ano yung itsura ng buhay na totally sumusuko sa Panginoon? And masabi ko sa sarili ko na papunta na ako doon. Gusto ko yung tahakin. Pero may nangyari po. Ito ang nangyari. Again, 2 to 3 weeks, schedule po ng vaccination ni Ephraim para sa kanyang ika-1-year-old. Papunta kami sa clinic. Then, sa parking, alam niyo lang po sa mga parking, di ba, limited po talaga yung mga slots. Especially sa downtown ng Antipolo. Doon talaga sa bayan ng Antipolo. So, pagliko ko po, may papalabas na tricycle. So, bilang isang driver, alam ko na papaunahin ko yung papalabas, saka ako papasok. So nagantay ako, medyo matagal siya kasi may binababa siya or may sinasakay. Medyo matagal po, mga at least 2 to 3 minutes. So, inaantay ko siya lumabas, gumilid ako para makalabas siya, kalmado ako, alam ko yung ginagawa ko. Ngayon may nangyari. May dumating na isang sasakyan, race na pula, parehas kaming pula. Race na pula, tapos nagantay siya ng mga ilang segundo, then pumasok siya.
Pumasok siya, mauuna pa siya sa akin sa parking. So, medyo pumintig yung puso ko, medyo tumaas yung yung dugo ko. Sabi ko, ano ba to? Hindi siya nag-iisip. Kalaban niya, naka-parking ako, naka-hazard ako. Ang dami kong dahilan. Ang dami kong salita sa isip ko para akong natapakan yung ego ko. Ako yung nauna. Bakit ka uuna? So, nauna siya. Habang nandun yung tricycle, nagkasya siya. Alam niyo, ginawa ko, sumunod ako, binuntutan ko siya. Binuntutan ko siya para ipakita ko na ako muna magpa-parking bago ikaw. Naka-parking ako, nakalabas kami, pero lumabas ako na nahihiya. Nahihiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang kagabi lang sabi ko, I will live a life surrendered to you. Sa kalooban mo. Pero ngayon, Panginoon, mukhang kalooban ko yung nasunod. Lumabas ako, mga mahal ko kapatid na nahihiya. No? Ginawan ko ng chance para makabawi ako sa kanya, pinaupo ko sila, kung ano man. Parang nag-build ako ng rapport kahit paano, pero sa sarili ko, nahihiya ako. Mga mahal ko kasama, to live a life sold out for Christ, to live a life surrendered to God is mahirap na klase ng buhay. Matatandaan po natin, nung una po natin itong tinakil, ang the best na halimbawa po ng living a life surrendered to God is Jesus Christ. Amen? Siya po yung namuhay ng may kapakumbabaan, nang may pagsunod, He emptied Himself. Ibig sabihin, hindi niya giniit yung sarili niyang karapatan. Sino nakakaalala po niya sa LTO? Huwag igiit ang sariling karapatan. Yung po yung tinatawag na defensive driving. Kahit nasa right of way ka, huwag mong igiit yung karapatan mo. Kung may kaskasero dyan, paunahin mo na siya. No, kung meron dyan nagmamadali, kumain ng linya mo, hayaan mo na siya. Ang Panginoong Hesus po, pinirmahan niya po yung waiver of rights para sa kanyang sariling buhay. Opo, namatay siya, maging kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ikalawa po natin pinag-aralan is Joseph the Dreamer. Ito po si Joseph, dinala po siya sa iba't ibang lugar. No? Pinagkait sa kanya yung marangyang buhay. Naging alipin siya, nakulong siya. Pero makikita po natin sa buhay niya na yung isang buhay na surrendered to God, nagbubunga ng promotion from God. Amen? Yung buhay na surrendered to God, nagbubunga ng good success from God. So may kita natin na from pit, ibig sabihin, balon na malalim, napunta siya sa Potiphar's house, napunta sa prison, and finally napunta sa palasyo. So, pag tayo po inamuhay, a life surrendered to God, si Lord yung mismong nagpo-promote sa atin without doing the heavy lifting. Si Lord yung may big picture sa ating buhay. Ngayon po, pag-uusapan natin, what is like a life sold out for Christ? At pag-uusapan po natin, buhay po ni Apostol Pablo. Ready na po ba? Amen. Pumalakpak po muli tayo sa Panginoon. Hallelujah. Philippians chapter 1, 20-21. A life sold out for Christ. May kita po natin dito, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that, now as always, Christ will be exalted in my body. Yung po pala ibig sabihin ng buhay that is sold out for Christ. Nais niya, that Christ will be exalted in my body. Ibig sabihin po, ina-acknowledge niya na yung buhay na meron siya, hindi lang yung buhay, yung katawan na meron siya is magagamit upang maitaas ang Panginoong Hesus. Yung po pala ibig sabihin ng life sold out to Christ. So that Christ will always be exalted in my body, maging buhay man o kamatayan. Maluluwalhati ang Diyos sa akin sa buhay man ako o mamatay man ako. Amen. May istorya. May isang Kristiyano na bumabiyahe sa jeep. Ay sa bus. Yung bus is yung ordinary bus, no? So bumabiyahe siya, papunta siya sa Cubao. Chill na chill siya, nasa window seat siya. Ngayon, may kumalabit sa kanya. Hold up to. Hold up to. Tinutukan siya rito ng kutsilyo. Sabi, kuhain niyo na po lahat sa akin. Huwag niyo nang kukuhain buhay ko. Kinuha yung cellphone, kinuha yung pera, kuhain niyo na po lahat sa akin. Huwag lang yung buhay ko, ayoko pa po mamatay, bata pa po ako. Kinuha yung cellphone, lahat-lahat. Dumating sa lugar na pinuntahan niya, walang-wala na siya. Pero buhay siya.
Okay? Kinalingguhan. Nagsimba siya. Panahon na para maghandog siya sa Panginoon. So, meron siyang trabaho, may tithe siya. Pwede rin siya magbigay ng offering. Tignan niyo, gusto ko ipakita sa inyo yung contrast ha. Ngayon, sabi niya, magta-tithes and offering na. Sabi niya, Panginoon, ibibigay ko na sa iyo buhay ko. Nagets niyo yung contrast? Nagets niyo ba yung contrast? Nung sa hold-upper, ibibigay niya yung lahat, wag lang yung buhay niya. As if buhay niya yung pinakamahalaga. Ngayon naman, pumunta siya sa church, sabi niya, Panginoon, sa iyo buhay ko. Pero yung talento ayaw ipagamit. Yung salapi, hindi sold out sa Panginoon. Yung salapi, hindi surrendered sa Panginoon. No? Yung oras, hindi surrendered sa Panginoon, pero Lord, sa iyo buhay ko. Nag-gets niyo yung contrast? Para po kay Pablo, mamatay man siya o mabuhay, para yun kay Kristo. Amen. Yung po pala ibig sabihin ng buhay na surrendered kay Kristo. Ibig sabihin yung tinatouch ng Panginoon sa iyo, pagmamayari ng Panginoon sa atin, hindi lang yung buhay mo, maging yung kamatayan mo, yung pamilya mo, yung pag-aari mo, yung relationships mo, yung career mo, lahat ng kasulok-sulukan ng buhay mo, si Kristo ang may-ari. Yung pala ibig sabihin ng sold out for Christ. Hindi ka nagtatabi ng porsyento na para sa'yo. Panginoon, sa'yo na po yung 90%, akin po yung 10%, akin po yung 5%. Panginoon, wag mong gagalawin tong planong to. Plano ko po talaga, Lord, mag-ibang bansa. Panginoon, galawin mo na lahat, wag lang tong plano na to. No? O kaya, Panginoon, galawin mo na lahat, pero wag lang to. Ano to eh? Panginoon, siya po yung una nag-chat sa akin eh. Pogi po siya. Di ba? Ang ganda po. Instagrammable po siya. Ang ganda ng mga post niya. Galawin mo na lahat, Panginoon. Ministry ko, family ko, wag lang po tong bebe ko. Mga mahal ko kasama, being sold out for Christ means all out for Christ. Everything for Him. For to me, to live is Christ, to live is Christ, and to die is gain. Yan po pala ibig sabihin ng sold out for Christ. Ngayon, may tatlong bagay po sa buhay ni Pablo na nagpapakita na siya ay sold out for Christ. Ito po yung unang bagay. Umpisa na po natin agad. Unang-una po, being sold out to Christ means not looking into our own interests. Wow. Do not look into our own interests. Tignan po natin, Philippians 2, 3-5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Okay? Clear na po. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Wow. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Sa English po, hindi naman ina-abolish yung pagtingin sa sariling interes. Tingnan natin. Sabi rin sa English po, and pagtitignan po natin yung Greek, ito rin po yung direct translation. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. No, ibig sabihin po pala, okay lang na mag-look into our own interests as long as we also balance it with the interest or welfare ng ibang Kristiyano. Actually, sabi rito, wag nating ituturing yung sarili natin na higit kaysa sa kanila. Sila yung una nating itataas kaysa sa ating sarili. Amen? Okay. Tuloy pa natin. Each of you should look not only to your interest but also the interests of others. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit.
but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, not only to your own interest, but also to the interest of others. So hindi siya totally ina-abolish yung pagtingin sa own interest natin. Pero ito po mga mahal kong kasama, but the mature Christian does not look unto his own interest. As Christians, okay lang tignan natin own interest natin. Pero yung mature Christian, hindi na niya tinitignan yung own interest niya. Hindi na niya tinitignan yung own interest niya. No? Sa halip, ang inaatupag na niya ay welfare or interest ng iba. Yun na. Hindi niya inaatupag yung buhay ng iba. Inaatupag niya yung ikabubuti ng iba. Wow. Sa Filipos chapter 2, verse 20 to 21, may kita natin dito yung buhay po ni Timothy. Tingnan na po natin please. Buhay ni Timothy, or pwede niyo pong buksan sa inyong mga Bible. Na kung saan, excited si Pablo na isend si Timothy sapagkat si Timothy ay halimbawa ng isang selfless, mature Christian. Tignan po natin please, if available. Philippians chapter 2, 20 to 21. Sabi po rito, I have no one else like him. Now, wala siyang sino man nakagaya ni Timoteo who takes a genuine interest in your welfare. Wala akong sino man katulad ni Timoteo na may tunay na pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Verse 20, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili ng kapakanan, hindi ang kay Hesukristo. Ibig sabihin po, ito po si Timoteo na isend ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay ang inaatupag ay welfare ng mga church. At welfare or interest ni Kristo. Selfless po siya. Si Timoteo po ay halimbawa ng isang Kristiyano na sold out for Christ. No? So, okay lang mag-look into our own interests as long as we balance it sa interest ng iba, or welfare ng iba. But the mature Christian does not look unto his own interest, but sa welfare or interest ng iba at higit na lalo ng Panginoong Jesus. Ano nga po bang ibig sabihin ng to look at the interest of others? Yung i-prioritize yung interest ng iba. Kung mundo po magsabi nito, sasabihin, ikaw na, or kayo ng mga Kristiyano, ang martir ng taon. Pero ang sinasabi po ng Bible, if we are mistreated or maltreated, huwag gumanti. No? Sa halip, sabi po sa Romans chapter 12, leave a room for the judgment of God. Sapagkat sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ibig sabihin, huwag mong igaganti yung injustice. Sa halip, hayaan mo na hustisya ng Panginoon na mangyari. Ito po yung comfort ko sa totoo lang mga mahal ko kapatid, na even if hindi ko makuha yung justice sa panahon na ito, hindi lilipas ang panahon, ang matuwid na hukom na ang magbibigay ng hatol. Halimbawa, yung mga nangyari sa mga flood control, sa mga corruption, ang dami po mga namamatay sa ospital dahil hindi maayos yung sistema sa ospital. Ang dami mga bata, matatanda, ang dami ng mga naghihirap natin mga kababayan. Alam niyo po ba mga mahal ko kasama, Diyos ang maghihiganti para sa mga inosenteng dugo. Yun po yung comfort ko. Kaya po, meron tayong faith sa Panginoon, hindi po natin kailangan mag-rally, kailangan natin mag-rally sa prayer. So, yun po ibig sabihin na iniisip natin interest sa iba. Kahit tayo po ay ginawa na masama, hindi po tayo gaganti, sa halip hinaya natin ang justice ng Panginoon. Pag tayo po ay may paglilingkod na ginagawa, go extra mile. Pag tayo po ay hiningi ang ating kanang pisngi, ibigay natin ang kaliwa. No? Pag tayo po ay inaway, pinagpipray natin ang ating kaaway. At hindi po natin iniisip na higit tayo kaysa sa iba. Amen. Sapagkat ang marka po ng isang weak na Kristiyano, ng isang batang Kristiyano, lagi niyang tinitignan yung sarili niya. Lagi siyang nakatingin sa sarili niya. Hindi ako nakamayan.
Hindi man lang ako nakamusta. Hindi ako na-chat. No, o kaya, ay dinaanan lang ako. No, o kaya, ay hindi na-replyan yung chat ko. Nagtatampo na. Yun po ang marka po ng mga Kristiyano na mahina. Mga weak po. Or bata pa. Nakatingin po sila lagi sa kanilang own interest. Mga mahal ko kasama, let us not be a weak Christian. Na nakatingin po tayo lagi sa ating sarili, lagi po tayong inward. Pag tayo po laging inward, nakatingin tayo sa sarili kung paano ako itatrato ng iba. Naalala ko po sabi ni Abraham Lincoln, huwag niyong tanongin kung ano yung mabibigay sa inyo ng bansa. Gawin niyo kung ano yung pwede niyong ibigay sa bansa. Lagi lang po tayo nakatingin kung paano tayo paglilingkuran. Kung paano po ano yung mabe-benefit po natin sa church. Pero nakalimutan natin tayo yung church. Ano po yung pwede nating may ambag? Ano po yung pwede nating magawa? Sapagkat ang sold out for Christ does not look into his or her own interests. Amen po ba? Malinaw po ba? Praise God. It is outward po. It is outward. Yung focus po natin sa labas, hindi po sa ating sarili. Ikalawa po, look at the interest of Jesus Christ. Look at the interest of Jesus Christ. Ang pinakapuso po ng Panginoon ay for the perfection of the church or maturity of the church. Ang pinakapuso po ng Panginoon ay kung ano po yung ginawa niya dito sa lupa. Nag-preach siya, nagpagaling siya, nagpakain siya, nagugas siya ng paa, naglingkod siya. Makikita po natin ang isang sold out for Christ sa laman ng kanyang panalangin. Pag ang panalangin ng isang Kristiyano ay patungkol sa kanya laging sarili, lagi siya humingi ng tawad, lagi siya nagpipray para sa kanyang sarili, lagi niyang uunahin yung kanyang prayer request, ano siya? He or she is looking into his own interest. No? Hindi siya kagaya ng isang sold out for Christ. Sa halip, pag tayo po yung nagpipray, may pattern po na pwede nating gayahin. Ito po yung JOY. Ano po ibig sabihin JOY? Ibig sabihin po sa ating pananalangin, unahin po natin yung interest ni Jesus. Amen? J, Jesus. Lahat ng patungkol sa Panginoong Yesus. Ikalawa po, others. Patungkol sa ibang tao. At Y, patungkol sa iyong sarili. Look at the interest of Jesus Christ. Unlike po sa iba na binanggit po dito ni Apostol Pablo, 20 verse 2 verse 21 na, for everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Nakatingin po sila sa sarili nilang interest, hindi sa interest ng Panginoong Yesus. Naglilid po, may mga naglilid po na in compulsory, napipilitan, hindi kusang loob. Naglilingkod po na may hinahanap na kapalit. Naglilingkod po na may sariling agenda. No? Dapat, ang interest po natin is interest po ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. Yun po ang una. Do not look into our own interest because Jesus Himself did not look at His own interest. Hindi niya pinarioritize yung sarili niya kahit siya'y hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Anak ng Diyos. No? He perfectly submitted His will to the Father. Amen. Kaya po nung sinabi ng Panginoong Yesus sa ikapitong salita or wika, ikapitong huling wika, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking spirito. Hindi lamang po niya pinagkatiwala yung kanyang spirito, sa halip, even yung kanyang sariling kalooban, pinagkatiwala niya sa Ama. Hindi po dahil mas bababa siya kaysa sa Ama, pero dahil po, in-acknowledge niya na sa panahong ito, siya ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama, which the perfect will of God. Hindi niya giniit yung kanyang karapatan. Pinirmahan niya yung waiver of rights. Ano man ang mangyari sa akin, wala akong karapatan sa aking sarili. No? Jesus Himself did not look at His own interest. Hindi niya pinrioritize yung kanya maybe tulog.
yung kanyang kain, yung kanyang leisure for 3 years na siya nag-ministry. Hindi niya pinrioritize yung comfort. Nag-focus siya sa kingdom. Nag-focus siya sa goal. No? But he perfectly submitted his will to the Father. Yung kalooban, ano po ba ibig sabihin ng will? Mga mahal ko kapatid, yung sangkap po ng will, sobrang halaga po niyan. Yung will, yung emotion, yung thinking, yan po yung bumubuo sa soul. Yung soul, yun yung totoong ikaw. Kaya nga nung hiningahan ng Diyos si Adan sa ilong, siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Ibig sabihin po pala, to submit your will to God is to submit your whole being to God. Yung will po, yun yung gusto mong gawin. Yun yung gusto mong mangyari. Pero pag sinabit mo yun sa Panginoon, yun po ibig sabihin na maging sold out for Christ. Punta po tayo sa next. Do not have confidence in the flesh. Do not have confidence in the flesh. Philippians chapter 3. Ito po yung panawagan ni Apostol Pablo. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, sila mga taong naghihiwa na maselang bahagi ng kanilang katawan. Sa English po, watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh. Ano po ba itong ibig sabihin ng mutilators of the flesh or naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan? Sa Galatia po, inaddress po ito ni Pablo sa mga taga-Galatia dahil may nagsasabi na para ka maligtas, kailangan mo ng patuli. Okay? Ang sabi dito ni Pablo, kung gusto nila maligtas, paputol na nila lahat. No? Yun po yung sinasabi dito ni Pablo. May mga tao po na confident sila sa kanilang flesh. Ano ibig sabihin ng confidence sa flesh? Confident po sila sa kanilang mabubuting gawa. Confident po sila sa mark of their righteousness. No? Kung nagpipinitensya yan, ipaplant pa niya, imamay day pa nagpinitensya ako, bawas kasalanan. Parang ganon. So, ang tawag po pala dyan ni Pablo, mga taong asal-aso, mutilators of the flesh. Tingnan natin kung ano yung kabaliktaran nito. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Kasi may peking pagtutuli na ginagawa lang nila for the image of righteousness. No? Pero may tunay na pagtutuli na higit pa sa pagtutuli sa laman, ito po yung pagtutuli sa puso. No? Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, ang pinagmamalaki natin ay ating buhay kay Kristo, Jesus, at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. May mga ganun palang tao who has the confidence in the flesh. Umaasa po sila sa mga pisikal na bagay. Tingnan pa po natin, Galatia chapter 2, 5, verse 2 to 4. Ayan, sabi rito, akong si Pablo nagsabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. No? Pag nagpatuli kayo, dahil sa mga napakinggan doon, para maligtas sila, binaliwala niya si Kristo. No? Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Pag sinunod nila ang kautusan, kailangan nilang kumpletuhin yon in their own ways. No? Kung aariin nila yung katuwiran, sarili nilang pamamaraan, tuparin nila ang buong kautusan, which is impossible. Kayo nagsikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, you have fallen from grace. Ito, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ito yung tama. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Amen. So, ang katuwiran po, hindi sa ating mabubuting gawa. Ang katuwiran po ay dahil sa mabuting nagawa ng Diyos. Pananampalatayanan mo lamang. We are saved by grace through faith. Now, yun po ibig sabihin nun. So, balik po tayo please sa slide. Do not have confidence in the flesh.
Kung may pagmamayabang po tayo, kung may pangahawakan po tayo, wag po natin panghawakan yung sarili nating mabuting gawa. Wag po natin panghawakan yung sarili nating katatayuan sa Diyos. Sapagkat ang ating mabuting gawa, kagaya lamang po ng, maruming basahan. Hindi lang basta basahan, maruming basahan. Walang ambag. Yung maruming basahan po, hindi ang ginagamit sa bahay. Kailangan malinis na basahan para gamitin sa bahay. Saan ang pwesto ng maruming basahan? Basurahan. O kaya sa sunugan. Huwag po tayo magkaroon ng confidence sa sarili nating gawa, sa sarili nating katatayuan. Even Paul has the license to boast. May kakarapatan, higit sa atin, may karapatan po siyang magyabang. May karapatan po siyang humawak sa kanyang titulo, sa kanyang mabuting gawa. No? Yet, he counted everything of it loss for the sake of knowing Christ. Ano po ba yung mga reason or lisensya ni Pablo para magyabang? Una po, he was circumcised on the 8th day. Ayon sa kasulatan. Sino rito natuli nung ikawalong araw? O ikawalong taon? No? Ikawalong taon. Si Jesus itinuli na ikawalong araw ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, check. No? He was part of the Benjamin tribe. Benjamin tribe siya. Anong tribo tayo? Kamkawayan? Kamsara? Anong tribo tayo? He was Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, yung magulang niya parehas, pure na pure. Yung pedigree niya, wala kang maisusumbat. No? He was Pharisee of the Pharisees. Ano ibig sabihin nito? Even sa loob ng grupo ng Pariseo, yung Pariseo po, ito po yung sobrang strict na sekta. Sobrang strict po na sekta na ito. Even sa Pharisee, siya ay Pharisee. Ano ibig sabihin nito? Even yung mga Pharisee sa kanya lumalapit. Sa loob ng Pharisee na sekta, meron pa siyang sariling care group. Siya pa yung nilalapitan. Siya yung hiningan ng mga advice. No? Ibang klase po to. Based on the law, he is faultless. He is righteous. Patungkol sa pagiging masigasig, inusig niya ang simbahan. Nakatanggap siya ng pantatak, karapatan para usigin ang simbahan. Siya lang yung binigyan nun. Walang iba. At patungkol sa law or sa kautusan, inobserve niya po yun. Pero alam niyo po yung mga sinabi rito, mga mahal ko, kapatid, tigang nga po natin yung verse, sapagkat napakaganda po nito. Please. Sa verses 4 hanggang 8. Hanggang 4 na lang muna tayo. Onwards. Yan. Ang totoo, ako yung may sapat din na dahilan upang panghawakan ng pisikal na bagay. Maaaring tayo may karapatan din na panghawakan ng pisikal na bagay. Ano ang meron ka? Meron ka bang mga talento? Meron kang anointing? Meron kang kayamanan? Meron ka bang kamag-anak sa church na ito na matagal na? Pundasyon ka na ba ng church na ito? Sobrang tagal mo na ba? Ano po yung pinanghahawakan mong pisikal na bagay? Sabi rito, kung iniisip niyo naman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay or pisikal na bagay, lalo na ako'y tinuli sa ikawalong araw mula na ako isilang. Ako isang tunay Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman ng kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung pagiging masugasig or masugis sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid, naman ay sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Ito na po, verse 7. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. The very price na tinuturing niya, the very pride of their tribe, the very trophy of his life, tinuring niyang walang halaga. Hindi na niya in-identify yung sarili niya bilang Pariseo, bilang Hebreo, bilang matuwid ayon sa kautusan. Sa halip,
Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. Ibig sabihin po pala, being sold out to Christ means itinuturing mo na si Jesus ang pinakamahalaga sa iyo. Itinitrade off mo yung good for the best. Amen. Karamihan po sa atin, nagpo-focus na sa good. Lord, okay na ako sa good. I am living a good life. Okay trabaho ko, family ko, okay ministry ko. Okay na yung lahat ng bagay sa buhay ko. But being sold out to Christ means iti-trade off mo yung good for the best. At yung best po, mga mahal ko kapatid, yung pinaka higit na lalong mahalaga ay ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay binalagay kong walang kabuluhan. Itunuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Para magkaroon siya ng full grasp of Christ. Inalis niya yung lahat ng balakid. Inalis niya po yung lahat ng distraction. Para po siya nagpapalago ng isang halaman, binubunit niya yung lahat ng maaaring umagaw ng sustansya. Inaalis niya yung mga damo, nilalagyan niya ng pataba. Yun lang yung nagiging apple of the eyes niya. Yung kanyang very price. He counted everything of it lost for the sake of knowing Christ. Do not have confidence in the flesh. Instead, ano pong pwede natin gawin? Ulitin ko. Do not have confidence in the flesh. Pag sinabi pong flesh, ito po yung mga physical na bagay. Ito po yung ating mga sariling katangian. Do not have confidence in those things. Instead, have confidence in Christ and this resurrecting power. Tingnan po natin verse 9, please. At lubos, ito po yung nais niya, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Magkaroon po sila ng absolute fellowship. Maging tunay silang iisa. Tunay na mamayani sa Kanya yung katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung po pala ibig sabihin being sold out to God, being sold out to Christ, na ang aking lisensya lamang pinangahawakan, ang aking katuwiran ay dahil lamang kay Kristo. Hindi ko ginagawa yung ministry para maging matuwid ako. Hindi ko ginagawa yung ministry para maging kalugod-lugod ako sa harapan ng Diyos. Kalugod-lugod ako sa harap ng Diyos dahil ang anak ng Diyos, Hesukristo, ay nanahan sa akin. Kung paano tinitignan ng Diyos Ama ang kanyang anak, ganun niya rin ako tinitignan. Walang bagay akong pwedeng gawin para mas mahalin pa ako ng Diyos o magalit sa o mabawasan ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Wala. Sapagkat ang aking katuwiran ay ayon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Walang pwedeng gawin si Ephraim para kapuotan ko siya. Inuuntog nga ako nun eh. Manggigising nga yan eh, pero iiyak pa yan ng gabi, pero nakangiti pa rin ako sa kanya. Ganun po ang puso ng isang ama at higit pa ang puso ng ating mapagmahal na ama. Kung malaman lang po natin kung paano tayo tignan ng ating Diyos Ama, higit po natin siyang mamahalin. Yung ating paglilingkod, hindi na siya based sa performance. Hindi na siya based sa may nag-aantay ng resulta. Hindi na siya based sa tinitignan ako ng leader. Sa halip gagawin ko ito dahil mahal ako ng Ama at mahal ko ang Ama. Amen. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Maaring tayo may lisensya rin na magyabang, na kumapit sa gawa ng laman, na panghawakan yung sarili nating kakayanan. Maaaring meron tayo. And that is a good thing. Pero the best thing
is forsaking yung meron ka para makamit lamang ang Panginoong Jesucristo. Do not have confidence in the flesh. Have confidence in Christ and this resurrecting power. A life sold out for Christ is a life all out for Christ. Ibig sabihin pala, mga mahal kong kasama, if wala tayong confidence sa flesh, ang confidence natin na kay Kristo, wala pala yung burnout. Amen? Wala pala yung burnout. Wala pala yung disappointment. Wala pala yung pagkatisod. Amen po ba? Pag ginagawa po kasi natin yung bagay, ginagawa po natin yung heavy lifting, nakakapagod po talaga. And prayer ko sa Panginoon, Lord, ikaw na yung gumawa ng heavy lifting. Lord God, lagi po ako nakatayo rito ng 3 times a week. Minsan 4 times a week. Some of those weeks, Lord, ako po yung gumagawa ng heavy lifting. Yung mensahe, ako po nagpapabricate. Even yung effort na mabago yung puso, yung buhay ng mga kapatid, ako po yung gumagawa. Pero Panginoon, ayoko na po ng heavy lifting. Kung maglilingkod po ako sa iyo for 70 years, for 80 years, mapapagod po ako kung ako lang lagi. Panginoon, ikaw na po yung gumawa ng heavy lifting. Amen po ba? Panginoon, padaluin mo po yung hangin. Padaluin mo yung pugo. Alam niyo po yung istorya ng pugo? Yung mga pugo po, kaya po yung dumating, dinala po ng hangin. Dinala po ng hangin yung pugo. Yung po ay palatandaan po na Espiritu ng Panginoon. If we will ride in the presence of God, masarap po ang buhay Kristiyano. Kaya a life sold out to Christ, a life surrendered to God, is a life na all out for Him. Amen. Amen. For our last main point po, yung isang buhay na sold out for Christ is a life that does not stop on growing. Philippians chapter 3. Do not think more than you actually are. 3:13 to 17. Sa 12 pa lang muna tayo. Meron po ba tayong verse? Ayan. Hindi sinakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Sa English po. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Si Pablo, hindi niya pa iniisip na complete na yung maturity niya. Ulitin ko. Sabi ni Pablo, hindi sinakamtan ko ng mga bagay ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Pag sinabing ganap na, matured na, completed, perfect. Si Pablo, hindi niya tinuturing yung sarili niya na fully matured, completed, perfect. Bakit natin iniisip na tayo matured na? Huwag po natin isipin na tayo perfect, completed, matured na. Pero ito po yung nakikita ko rito. Dalawang bagay. It's either si Pablo ay totoong hindi pa ganap. Well, pag sinabing ganap yung salvation, yun po yung meron ng resurrected body, nasa piling na ng Panginoon, yun po yung ibig sabihin nun. Pero, yun yung una. It's either hindi pa talaga siya ganap, hindi pa siya fully matured, that's one. Or, ikalawa,
Matured na siya. No? Matured na siya. Pero, hindi niya lang tinuturing yung sarili niya sa level na yon. Tama ba? Okay. Tingnan natin Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter 12, verse 3. Last main point na po ito. Alam ko pong sobra na po ako sa oras. Pero kaya pa po ba? 15 minutes. Amen. Sabi ko nga, ano muna tayo eh. Chill muna tayo and remain in the presence of God. Sabi rito, ito, dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, sinasabi niya to with love, with open rebuke, with grace. Hindi siya sa nagmamayabang, hindi sa para guhuin niya yung confidence ng mga kapatid, ng mga makakabasa. Sabi niya rito, sa gandang na loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyo mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat na pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa English po, do not think of yourself more highly than you ought. Wow, kabaliktaran na naman ng tinuturo ng mundo. No? Tinuturo po ng mundo, you can be everything you want. No? You are more highly capable. Pero sinasabi rito, do not think of yourself more highly than you ought. Huwag mong iisipin yung sarili mo na higit sa kung saan ka nga lang talaga. No? Sa halip, approach it with thanksgiving, approach it with humbleness. Kagaya po, or humility. Kagaya po ng pinakita rito ni Pablo, na tinuturo niya yung sarili niya na hindi niya pa naabot. Ang galing. Sa halip, ito po ang ginagawa niya. He is leaving the past and pressing on towards the goal. Verse 13. He is leaving the past. Ibig sabihin po ng leaving the past, yung kanya pong mga nakaraang katagumpayan. Ayun o. Hindi ko pinapalagay na kamit ko na ito, ngunit sa isang bagay na nagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap ko naman na marating ang layuning nais kong makamtan. Ano po ibig sabihin leaving the past? Ano po? Yung past regrets, yung past failures, yung past triumphs or past victories, hindi po siya naglilinger doon. Hindi po siya naglilinger sa glory ng nakaraan. Sa halip, kinakalimutan niya yon at nagpe-press on siya sa goal. Hindi po siya humihinto sa paglago. Hindi po siya humihinto sa paglakad. Hindi po siya humihinto sa pagkamit sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Yun po pala yung life na surrendered kay Jesus. Hindi po siya tumitigil sa paglago. Hindi po siya nakakampante sa kung ano na yung naabot niya. No? Nagkakaroon po siya ng holy pursuit. Hindi po siya nagiging kampante. No? Hindi po siya napapanatag lang basta-basta. Hindi po siya nagle-lay on, hindi po siya nagpapahinga sa kanyang past glory. Wow. Alam niyo po ba, mga mahal ko kasama? Kadalasan, yung success natin, yun yung nagiging hadlang para makamit natin yung next mountain natin. Kasi nagpapahinga na tayo eh. Naging kampante tayo sa naabot na natin eh. Hindi natin pine-pursue yung next mountain or yung pinaka-ultimate goal. Verse 14, press on towards your high calling in Christ. Ito po yung goal. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Pinipress on niya po yung high calling niya kay Christ. No? Hindi porket naabot na niya yung Efeso, yung Pilipos, yung Colossians, yung Rome, hindi lang porket tatawag na siya apostle for the Gentiles, sapat na yung para sa kanya. Every day, he died to himself. Every day, pinipilit niyang may ma-reach na kahit ilan lamang. No, pinipilit niya. Ini-reach niya po yung high calling sa buhay niya.
Ika nga sa isang awit ng musikatha. Ayan, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. No? Dahil walang humpa, tuloy ng katunga, hindi mapipigil, di matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Dumating man ng bagyo, dumating man ng unos, tuloy-tuloy. Press on towards the high calling in Christ. Ang ganda po ng pagkakasabi rin sa English. Sa Philippians chapter 3 pa rin po, verse 14. Sabi po sa English dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. No? Heavenward in Christ Jesus. Press on towards God's calling. Ano po yung pagkatawag ng Diyos sa buhay mo? Sincere ko na tanong, mga mahal ko kapatid, ano po yung calling na nilagay ng Diyos sa puso mo? Yan po yung high calling ng life mo. Yan po yung dahilan kung bakit ka pinanganak. I-pursue mo. Marami po rito tinawag na maging mananalangin. No? Yun yung maging pinaka lundo na kanilang buhay at na kanilang ministry. Pero hindi pa rin tinutugunan. Marami dito tinawag na maging evangelist. Pero hindi pa rin nila tinutugunan. Mga mahal ko kasama, ano po yung high calling of God in your life? Hindi ka lang tinawag basta maging isang teacher. Tinawag ka rin bilang teacher ng mga bata para sa Panginoon. Hindi ka lang tinawag bilang isang businessman. Tinawag ka bilang manggagawa ng kaharian. Amen. Hallelujah. Yung ganito pong mindset na continuously pressing on towards the goal, ang goal po natin hindi lang magparami ha. Ang goal po natin maging kamukha ni Kristo. Bawat araw. Ang goal po natin hindi lang church building ha. Ang goal po natin ma-build ang church ni Kristo, which is tayo po. Ang pagpupurso po ng growth and pressing on towards the goal is a mark of a maturing Christian. Dito na lang po ako. Okay na po yan. May mga Bible naman po tayo. Verse 15. All of us who are mature should take such a view of things. Tayo po na mature, dapat ganito po ang pananaw. Hindi po tayo nag-i-stagnant. Ganito po dapat ang pananaw natin. Continuously po tayo focus kay Christ. Ibig sabihin po, babalik po ako sa una nating main point. Yung una po nating main point, do not look into our own interests. Huwag po tayo focus sa sarili natin. Ang huli po nating main point, focus po tayo sa goal. Kaya mga mahal ko kasama, no, as we pursue growth, as we pursue Christ, alisin na po natin yung tampo. Amen po ba? Alisin na po natin yung division. Alisin na po natin, mga mahal kong kasama, yung mga bagay na hindi sa atin, sa tingin natin, hindi sa atin na ibigay. Sa halip, continue to press on towards the goal. Continue to pursue Christ. Ano ba yung maiaambag ko sa kingdom? Ano ba yung pwede kong magawa ngayon para mapalapit ng kaunti sa goal? Ano ba yung pwede kong magawa ngayon para malakaran ko yung calling ko? Because this is a mark of a maturing Christian. And mga mahal ko kasama, JCO Jans, this should be the norm for everyone. This should be the norm for the church. Verse 16, only let us live up to what we have already attained. This should be the norm. Kung ano yung narating mo na, tumayo ka dyan, pero i-pursue mo yung next level. Continue to grow. Because a surrendered life is a life which never stops to grow. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Next slide, please.
Ready? Read. Malakas. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo? Sinamarize po natin dito yung kabuuan po ng tema or ng pinag-aaral natin. A life sold out for Christ does not look into its own interest. A life sold out for Christ does not have confidence in the flesh. And a life sold out for Christ is a life that does not stop on growing. Mga mahal ko kasama, nawa tayo ito. Sabihin mo nga, ako yan. Amen. Tayo po'y pumikit. Lord, do your thing, Panginoon, kung saan ka expert. Ikaw po yung expert na magbago ng isip, dumurog ng puso. Ikaw yung expert na mag-build. Ikaw yung expert na bumago ng buhay. Do your thing, O God. I do not have confidence in my flesh. My words may be in vain, but your word will not be in vain. My effort is limited, but your power is unlimited. Kaya ako po'y nalulugod na matawag na iyong lingkod. Kaya ako po'y nalulugod, Panginoon, na kahit maulan, nandirito ako. Panginoon, thank you, Lord God, for the opportunity to be sold out to you. Lord, we are sold out to you. Therefore, we are all out for you. Hallelujah. Lord, we are sold out to you. Therefore, we are all out for you, Panginoon. You have brought us with a precious price. With a price that is blood of Christ. Because of it, Panginoon, ikaw na nga po ang tunay na nagmamayari sa aming mga buhay. Kami sa iyo, sa buhay man o sa kamatayan, lahat ng amin ay iyo rin, Panginoon, ay sa iyo nagmula, Panginoon. We are just managers, Panginoon, of your wealth. We are just managers, Panginoon, of your resources, and we are thankful na maging katiwala ng iyong ubasan. Sa gayon, sa huling panahon, kami papasok sa kaligayahan mo, O aming Panginoon, at kami matatawag na mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Yun po ay isang gantimpala para sa amin. Lord God, ikaw po ang aming mana sa langit, ikaw po ang aming gantimpala sa langit, ikaw po mismo ang aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Lord, sino ang meron kami sa langit kundi ikaw lamang, Panginoon? Kung wala ka sa langit, wag na lamang, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ang aming mana sa langit. Ikaw ang aming uuwian sa langit, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming pinakaasam-asam, Panginoon. Kaya ang langit ay langit dahil ikaw ay nandoon. Hallelujah. Ang kaluwalhatian mo at siyang aming magiging liwanag. Wala ng gabi. Sapagkat maging ang kadiliman ay liwanag din sa iyo. Tunay nga na sa iyong presensya tumakas ang kadiliman, tumakas ang kamatayan, napuksa ang kamatayan. Ang kasalanan ay nawalan ng kapangyarihan sa iyong presensya, O God. Lord, continue to consume this life that is sold out to you. Use it for your own disposal, Panginoon. Saan mo kami pahayuin, Panginoon? Saan mo kami tawagin? Saan mo kami ilagay, Panginoon? We want to live a life surrendered to you, O God. O God, our will, our crown will lay out to the feet of your throne, O God. You are worthy. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Panahon na para isuko ang buhay sa Panginoon. Hallelujah. Do it for us, O God, and do it para sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Raise up your army, O God, that is sold out to you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon, ang manatili sa iyong presensya ay napakasarap na bagay, Panginoon. Tunay kang kaibig-ibig, Panginoon. Tunay kang kamangha-mangha, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, walang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, walang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang samba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, wala sa habang buhay. Ikaw lamang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Kaibig-ibig ka, kamangha-mangha ka. Tangis sa'yo lamang lahat ng papurit pagsamba magpakailanman. Amen at amen. Mahal ka namin, Panginoon. Salamat sa'yo, walang hanggang biyaya na patuloy yung pinaparanas. Hallelujah. Narinig mo na ba? 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 Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship
ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.